Yun, transfer siya. Hindi natin namalayan na ito. Nalagyan na natin to ng yan, BMS, Battery Management System. Yan, ito siya. Yan, itong liit na to. Yan, ito ang magmamanage ng kanyang charging at discharging. Yan. Meron tayong 100 amperes na discharge current tsaka 100 amperes na charge current. Yan. Importante to. Yan. Tapos lalagyan natin din siya ng ito. Yan, active balancer. Mas maganda kasi kung meron ka partner yung ating BMS ng ganito. Ang trabaho kasi nitong active balancer, siya mismo yung nag-equalize ng voltahe ng ating mga solar battery para maintain niya yung voltage output. O lalagyan natin ito ng yung mga wires na talagyan natin ng ganito, connectors ba. Tapos at ating iipit dito. Okay. Itong bus bar na to, ginawa ko na lang to, aluminum plate yan na dimedya. Tapos binutasan ko sakto sa bawat butas. Ayan, napagsama na natin yung connection natin sa active balancer at yung ating connector na BMS. Ayan siya, nakaparallel lang yan, 1:1, 2:2. Ayan, mga ganun lang. Ayan. Ito yung ating active balancer. Ayan. Ang trabaho nito ay para maging pare-pareho yung voltage output ng each battery. Yan. Siya magme-maintain na tawag dito, uniform ang voltage output ng battery. Yan. Ito, ang trabaho naman nito, tulad na nasabi ko kanina, ay management lang, battery management lang. Kanyang discharge at charge. Yan, tanggal na natin yung dating control panel. Siguro ito na rin siguro gagamitin ko, pipinturahan ko na lang at konting masilya. Okay, dito naman tayo ngayon sa bubong para ayusin yung ating solar panel. Bali, ang mangyayari kasi ay itong ating solar panel na off-grid ay babaguhin ko yung sistema ng wiring. So ayan siya, ayan, natanggal ko na kayo ng umaga nung hindi pa mainit. Pero ngayon, grabe ng init.
Pero kailangan kasing matapos na to para mag-charge na yung ating battery. So kasampa muna tayo dito. Ayan. Itong ating gamit ay nasa timbahan na lahat-lahat. Nandiyan na. Yun lang, nakalimutan ko magdala ng tech screw. So ayan siya, tanggal ko na. Magbabago tayo ng setup dito. Ito kasi lahat dati nakaparallel, ngayon gagawin ko siyang series connection. Okay, isama natin pa. Okay, ito, binaklas ko ulit ngayon siya, no? Gawa ng magbabago ako ng wiring connection dito. Dati kasi itong nakaparallel na ilan ba to? 5 pieces na 150 watts. 12 volts lahat siya. So, 750 watts. So, ang magagamit ko lang ngayon ay apat na panel, 600 watts by 24 volts. So, ang gagawin ko, gagawa ko ng dalawang set na naka-series. Si-series ko yung dalawang panel, magiging 24 volts. Ganun din yung pangalawang set, magiging 24 volts. So pag kinumbine ko naman siya ng parallel, magiging 24 volts siya by 600 watts. Yun ang required na input wattage ng aking bagong inverter na POW-MR. Ayan siya. So bagong wiring, bagong tubo pababa, syempre, at kailangan maprotektahan natin, gawa ng mas expose sa init at ulan itong ating magiging kuryente rito. Ito, pang-apat na panel at aking isisiris sa second set na to. Meron pa akong natirang isa. Ay, bababa ko na muna siya at tatakpan ng ng kahit karton, yung hindi siya makaka-sense ng liwanag para hindi masayang. Napansin ko meron siyang yung pang isang set na hindi pa isang solar panel. Napansin ko lang na may tama yung kanyang mga connectors sa likod, kaya kailangan ko siyang isilikon. Pero eto, tapusin ko na muna tong second set na to, pang-apat. Ayan, kasi meron pa siyang mga wiring sa likod dyan, pati mga junction box yan tatanggalin ko. Ayan siya. Okay. Pati kasi itong bracket na ito, pinaka base niya, gawa ko na lang, hindi na ako bumili ng para sa kanyang bracket. Ayan, ito, double check ko yung kanyang pinaka panel na may tama. So ito munang apat ang binaligtad ko. Itong isa ay mayang konti, gawa ng sinilikon ko siya at tanggal yung kanyang cover sa likod. So ayan. Okay, pipix ko na muna at lalagyan ko ng mga takip yung junction box sa ilalim. Okay, ito, nagawa natin ngayong araw ay ilagyan ko ng voltmeter yung each cell. Ang each cell kasi nito ay merong 6 na piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isang cell na yan. Tapos ito rin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isang cell na yan. 3.33 volts. 3.33 volts. 3.34 volts. So pagka inadyan, lalabas ng 13 something. Yan. So lumayo man siya ng mga point something lang, okay lang yun. Basta 0.3 pa rin siya. 3.3, 3.3, 3.3, 3.3. Yan. Tapos lalagyan natin itong ating tawag dito transfer switch. Pagka night na, mag-automatic transfer itong ating automatic transfer switch sa tulong nitong 80 amperes na relay. Ayan siya. Ayan. Itong gagamitin natin. Pag night time ay mag-automatic, masya-shut off itong line in itong power inverter para wala nang consumption sa gabi itong power inverter, kundi baterya na lang siya, dependent na lang siya sa baterya pagkagabi.
ito, tsaka ito. Ngayon pag araw naman, pwede siyang mag-charge sa kuryente. Dito, kukuha rito, tinanggal ko yung takip at nililinis ko kanina yan. Okay, kukuha siya rito sa araw kasi grid tie nga tayo, kaya makakamenos tayo sa kuryente pag ito ay kumuha ng kuryente dito sa kabila. Ayan. Ayan siya. So malalaman natin yan mamaya. Tatapusin ko lang itong ating ginagawa rito sa ating voltmeter na to. Ayan siya. So okay, check na natin to at ito atin ng wiringan. 7:44, kailangan 7:45 ay mag transfer na sa emergency power. Ayan natin 7:45. Yun, transfer siya. Hindi natin namalayan na gano'n na siya. At transfer, hindi man lang namatay ang ilaw, automatic transfer na siya. So ngayon, solar na tayo niyan. Solar na siya. Yan. Wala nang Pelco o yung local distributor dito ng kuryente. So ayan. So kumukonsumo tayo ng ilang watts. Bago-bago. Nasa 97 watts. Dito makita natin dito ng so yun o, input AC natin. Hindi makita pala. Hindi kita. Yan, input AC natin ay 0 na. Ngayon, tignan natin kung ilang watts ang consumption natin gamit ang ating so yan, kakamenos tayo ng yan, naglalaro sa 95 pataas yan, hanggang bukas na ng umaga yan. So yan, okay na siya, working siya. Bukas naman yan ay mag-on para mag-charge ay wait, yan, bukas ay mag-on siya ng 7 o'clock. Okay, kanina nakapula siya, diba? Ngayon wala siyang pula ngayon dito kasi off na siya. Off na yung ating 220 volts na sumusupply sa inverter. So yun no, 7:14, 1 minute na lang para siya ay mag transfer switch. Yan siya. Tayin natin, ito ay yun, pumalo na, automatic na siya. Yun, nasakto pa sa kamay ko. Ayan, 7:15, ayan siya, nag-automatic transfer na siya. So ang kuryente natin ay Pelco na. Ito na. Yan. Yan siya. Okay. So so ngayon nag-charge na siya ngayon. Yan. Gamit ang ating hindi talaga makita pagka yun. Yan, charging na siya. Yan o, nag-charge sabay ang solar panel at ang ating utility, yung ating kuryente dito sa bahay. Kumukuha ng charging voltage ito ngayon sa ating
grid tie. Ayan, dito. Ayan. So, ayan o. Ang consumption lang namin ng kuryente ngayon ay nasa 153. Ref, aircon, mga ilaw sa loob ng bahay. Ayan, 149 watts. Bababa pa yan, gawa ng 7 o'clock pa lang. Hindi pa gaanong tirik ang araw. Ayan. So, ayan, ang setup natin. So, ayan, no. 7:52 ng umaga. Ito, ayan. Sinet ko siya kagabi kasi, ay kahapon, ayan, 7:15. So, malakas pa yung battery. Nasa 12.9 pa eh. Ngayon, 7:52 AM, meron na pa tayong 12.7 volts. Ayan. So, 12.7 volts, kaya pa ito hanggang 11.5. So, mag-a-adjust pa ulit ako dito ngayon ng kahit isang oras pa. Mag-automatic siya alas 9. Ayan. Ibig sabihin, automatic alas 9. Cut off ang inverter. Cut off ang kuryente pumapasok dito sa inverter. Ang mangyayari kasi pagdating ng alas 8, mabubuhay itong, magkakaroon ng supply itong ating inverter. Magcha-charge ang kukuha ng charger sa kuryente at sa solar panel. Ayan. Pagdating ng alas 9 ng umaga. So ito, okay na, no? At tapos na natin. Ayan. Ito yung kanyang mga volts, each set ng ating battery. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yes. Hanggang dito, ang voltahe nitong 6 cells na to is 3.335. So hindi nagkakalayo yung mga voltahe niya, no? Ayan. Okay. So ayan. Ito ang ating BMS, Battery Management System. Ito ang ating balancer. Ayan. Okay. So, simple lang naman ito. Tulad nito, ang pag-install nito ay simple lang. Pagsasamahin lang itong, tulad nito, number 1, tas number 1 red dito. Pagsasamahin lang yan. Yan, dalawang tanong. Magkasama yan. So, nagpunta siya dito. Yan, set number 1. Ganon din to, number 2, set number 2. Yan, ito. Yan, set number 2, nakaparallel doon. Tapos set number 3. Tsaka yung set number 3, nagpunta yan. Dito, ito. At number 4 yun, doon. Ganun siya, ganun siya. Tapos, ang B negative, nakakabit sa negative ng cell. Yan. Baterya, B negative, tapos baterya. Kasi itong P negative ay nakakabit ito sa yan, dito mismo sa or sa inverter. Yan, dito. Yan siya. Dito, yan, may battery kasi nakasulat. Yan. Yan siya. Yan. So, ayan. P negative, B negative, papunta sa battery, yung B negative. Itong P negative papunta sa inverter yan, yung pin charging. So, ganun lang siya kasimple. Ano pa bang may papaliwanag natin din eh. Yan siya. So yan, charging siya. .36, 3.36, 3.36, 3.35. Yan, no? Halos pareho-pareho lahat ng kada set ng cell, no? 6 na cell. Yan ang trabaho na itong BMS tsaka itong balancer. Trabaho itong BMS. Ang trabaho niya ay para ma-equalize din yung battery
at ma-charge siya ng tama at ma-discharge siya ng tama. Ito rin ating battery balancer. Ayan. Ganun din. Dinidistribute niya ng even yung kanyang pag-charge ng battery. Kung mababa ito, mag-a-adjust dito to sa balancer natin. Yan ang solar setup. Ito ang ating grid tie. So yan, 3.1 kilowatts lang tayo. Dalawang ref, ilaw sa loob, electric fan, yung TV ni mother, tsaka ito nagcha-charge ito. Kung naka-grid tie kasi ito, kaya nagsusupply dito ay dito sa ating off-grid inverter ay itong grid tie inverter natin na so far. Ito 3 kilowatts to. Ito 1 kilowatt lang. Kung makikita nyo, kaya parang hindi makikita. Lalo na pag nakasindi ilaw. Hindi makikita. Okay. Bale, yan siya. Okay. Makikita nyo yung itong parang tower niya, ang poste niya, yan ay galing sa grid tie, sa grid natin, Pelco. Kaya ayan, siya ay naka-automatic may AC in para mag-charge itong ating battery kasabay ng solar. Ayan. So pagdating ito ng 4 o'clock ay mamamatay na itong ilaw at patay na rin yung supply natin dito sa ating inverter na AC in kasi mag-automatic ito ng 5 o'clock. Ito naman ang ilaw. Dependent naman ngayon ito sa itong pinaka inverter na to, dependent na siya sa battery hanggang alas 8 ng umaga. Yan, tulad yan. Automatic tayo, nakaano tayo. Pelco yan. Pelco. Kaya nakasulat. Pelco. Tapos ito. Ayan siya. Mamaya, lilipat ito sa solar. Dito. Kung titignan nyo, parang baliktad. Pero kung susundin dyan, yung arrow. Ito, yung arrow, naka-arrow sa baba. Pelco. Pag umaraw dito, solar tayo. So, ayan. Ayan siya.
kulay siguradong totoo para sa project mo, sa negosyo man. MTEN DIY